maraming salamat po sa aking mga followers sa pagtangkilik po sa talintong ito. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Sir Solomon, no, isa sa mga ginakabalakan naton sa subong amo ni ginatawag naton nga RSS ay problema sa ngaton sini nga mga mangunguma sa sugarcane. Pero bilang sugarcane farmer dira sa Negros, anong inyo sini personal na karanasan sa pag-atake po ng red stripe soft scale insect o RSSI sa inyong mga taniman ng tubo, Sir Solomon? Diri sa amon, ma'am, itong nagligad, way ginadriya. Pero pagkatapos ang crop sila nga tuig, kampante lang ko nga daw, wala lang ko sa akong burungugan, kay ang apang nga ginahuna daw, dito lang sa layo. Tapos bigla lang nga nag-abot diri sa amon. Ano lagi siya, ma'am, biglaan lang din siya nga nag-abot. Pag CI ko to sa akong area, nakita ako na nga, daw lain ang pamatsyag sa tubo daw hindi na natural. So gin-double check ko, kita ako naging nga amo naging siya. Gin-observe ko na kung madamol ba na silang madamol. Nakita ako, ma'am, nga kung pabayaan mo lang gid siya, well, gid pakantuan ang tubo, ubuson, gid nga ubuson. Nakita ko man rin ako ng mga tupad nga affected po, yung pabayaan nila, huwag naging ka-survive. Kaya nga ako niya kay, siyempre, kasapar, karon sa tanan nga mga balak doon, abono, transportation, padaan, mura nga presyo sang asukal. Tapos ko na nagastuhan akong tubo, nakaglirin ako. Almost na naging kuya mga akong ginapaabot, scrapping na lang. Kung babayan ko, waigid ko yung may mapuslan. Amo to nga, na-stress ko pila kagabi, hindi ko makatulog sang maayo. Damo ko ginahuna nga kung hindi ko ni pag-i-revive, hindi ko ni pag-i-survive, maigo naman ko liwat, abonado na ko liwat, kung babayaan ko lang, mas grabe na hindi naging ko kabangon gawna ko sa mga alternative na pwede ko i-apply, which is itong ginatawag na full detrashing. Isulayan ko half detrash lang, ma'am, within 15 days nakita ako naman po liwat nga may RSSI naman nagbalik, tapos gin-apply ko ang full detrashing without spraying. Nakita ako dito, ma'am, nga pertisyaka ginatawag natin nga epektibo. Full detrash ko without spraying. Within 3 weeks, ma'am, nakita ko ang progress ng tubo. Dito nagbalik ang akong nga inspiration, nagbalik ang akong nga sigla nga siling ko, may ari lang galing ginatawag natin nga DIY nga epektibo, nga pwede natin i-apply, nga hindi lang kita na magastos ang to the max. Dahil lang, mga pila nagali ka tuig nga nang mangunguma sa tubo si Sir Solomon, kag particular sa Negros, ano gani kita, sir? Dire sa Negros po, ma'am, nag-umpisagid ko ng tanong tubo. 2017, amo pag-start na ako lang gitanan, mano-mano, nga ginatanong ko ang tubo, work, ako lang gitanan, way kuya sa ginasuhulan, kay way man ko ikasuhol. So, dire sa Bayawan City, Negros Oriental, start ko sa farming tubo, 2017, gid, ma'am. Okay, 2017 dira no sa Negros Oriental. Kag daw sang san-o lang didto o una mo dabi nga na-checkar bala kag nakita ang presensya sa siling RSSI sa inyo siniya nga katubuan kay doon sa pagkabalot daw hindi man ni first time daw subong lang gid abi nga mas naglapad gid, Sir Solomon. Yes, ma'am. Dili sa amon sa Negros Oriental, karon lang gid pagkatapos tapas, kundi nag-abono na kami, nag-start na kami arado, cultivation na kami sa amon area, dayon nag-apply na kami abono. Pagsukod pa mo ko sang tubo ko, kita ko na nag-apekto na ang mga abono, okay na ako, lipay na ako, way kuya man niya gawna sa nga RSSI kay una sinadring nga balita sa Negros Occidental, sa Bacolod siya nagsimula. Tapos kami dre sa Negros, kami nga mga planters dre, hindi kami dre affected kay waay man sa amon. Pero nabigla lang kami nga karon nga tuig sabay-sabay gid kami. Affected ang piyak, affected man po ang piyak, so affected na daw nagcontaminate gid na ginatawag naton balang sakit ini. May mga sintomas kita nga nakita sa aton sini nga pananom. Ano ini nga mga sintomas abi, Sir Solomon? Ang sintomas nga nakita ko, ma'am, unang-una gid yellow gid ang dahon nga inang pinakababa nga dahon sang tubo. Tapos kun imo tan-awon to, ato na sila dito gadikit, may yellow gid ang una kay ang ginatawag naton nga regular nga dahon sang tubo is green gina siya. Pero pag makita naton nga yellow na, i-double check na naton dayon kay posible nga aral na sila kag ini nga RSSI kung mag-attack na sila then imo sila tagaan imo sila sang panahon nga
mapuyo sila, makaon sila, the more nga gadugay sila, the more nga gadamo sila. Kung imo pabayaan, posible nga hindi kanila binlan. So gaano na po kalaki ang naging epekto nitong RSSI sa produksyon ng inyong tubo? Sa inyo pa lang Sir Solomon. Dili sa akon, ma'am, dahil sa yung mga DIY na ginagawa ko, itong full day trashing, aptik ma'am aptik kung revive din nag-rescue ko dahil sa akong tubo, ay kung gigintagaan time nga maka-undar gid sila nga ginalantaw, kung out of 100% makapatong abi sila 70 to 80%, ara pala sa mga 40%, ara na ko daan niya, ara na ko, double check ko tanan nga area, ginlantaw ko kung din itong pinakadako nga perde nila, dako nga ginatawag nga mas damo sila, gina-stop na ko ng ubra to sa piyak dayon, automatically ma-transfer kami to. Ginhimo ko ma'am, is ka-experiment ko mo, ginubusan ko dahon, ginkuhaan ko sila pagkaon, ginkuhaan ko sila panimalay. Sa pagkakaroon ma'am, survive na akong tubo ay sa may na-damage sa full day trashing. Mga pila gani ka ektarya ang imo sini nga katubuhan dira, sir? Ang akon nga tubo ma'am, total isa sang 18 to 20 hectares. Okay. Sa siniman nga kalapad kag sa nakita naton syempre ang ining RSSI nga daan madasig maglapta mo, halos kami diri sa probinsya sang Capiz naapektuhan na pila naman ka mga banwa namon ang nabudlayan sa subong bangod man sa sining epekto, no. May mga kitabi, may mga kinahanglan bala nga ti daw gastuson gid para sa pest control. Magluwas nga mayo kay may mga DIY ikaw nga ginahimo bala para nga hindi na magastos imo sini nga part, o kun ano pa nga mga pamaagi abi agud nga mahalungan nato na ngaton siniya nga mga katubuhan dira, Sir Solomon. Yes ma'am. Para sa akon lang gid kay ining akon nga ginahimo is personal gid siya, ginatawag naton nga workout. Ang applications ni ma'am sa mga galantaw na sa aton, especially sa mga pareha sa akon nga pobre, tigado lang nga gatanom sang tubo. Kung insecticide spray ang aton gina-after para nga mapuksa ining RSSI sa aton nga mga pananom, daw budlay ginasa sa aton kay unang-una tigado gid ang panahon karon. Ang akon lang gid nga mai-advise, hindi naton pagpabayan once gani nga apektado na aton nga area, hindi na naton pagpadugayon, aton dahil i-rescue aton tubo, i-revive naton, i-survive naton. Hindi na kinahanglan nga mag-spray ka, full day trot lang, ubuson mo ang dahon nga posible nga dito sila gapuyo, makita naton ang ginatawag na ugali sa behavior sining RSSI, abi ang iyang ginatawag nga karakteristik, abi sini dito na sila gapuyo sa dalom sang dahon, hindi sila magpatong sa babaw. Tungod makita naton nga hindi sila ganahan nga maigo sa init sang adlaw, kag at same time man pud ma'am, hindi sila komportable sang tama sang ulan, dito sila gahit sa dalom. Puno ay dahon ang tubo, kagkuaan mo siya sa mga ubos nga to, direct ang sunlight nga maigo sa imo tanuman, mahimo siya gawa disyerto, hindi siya dito maka-move on, hindi siya makakaon, hindi siya makapasilong. Ti ano iya sigihon ra, base sa ako nakita, gaditras kami ma'am, ginbulat ko ang RSSI, gintapat ko gid sa adlaw, mga 2 lang ka oras, patay gid sa diretso. Ti ang mga gin-full ditras ko nga area karon, nga waay gid dahon ay mga tag 3 inches lang ginbilin ko, waay gid sa may mataguan. Ginlantaw ko karon nga free na sa aris ay kag ginatawag naton nga totally survive na gid, kag nag-action naman publiko ang iya mga dahon kay butangan ko sang abono para gid nga maka-recover, why pagid sa may nagbalik nga RSSI. Paano naapektuhan sang RSSI ang inyo sini nga pangabuhi abi, pangabuhian na naman naton ina bilang isa man ka sugarcane farmer bala, Sir Solomon? Dako kay sa nga epekto ma'am, kay unang-una siyempre igo gid kami karon nga kuan ini nga trapping bla sa barato nga presyo sang kalamay, dito na kami igo na kami. Ti ang amon nga mga timbang daan sa trabaho, napangayo man sila sang increase sila nga sweldo kay nagtaas pa ang diesel, na apektuhan ang tanan naton nga mga balaklon, nagtaas man ti mahikog man ta nga hindi ko ta mamati sa ila kay pamilyado man, kundi man ta mamati sa ila kag biyaan ta waay-waay na samot na gid nga malupig, mapirdi na gid. Ti ang abonado ka na sining time kay ang industriya sa tuboya nagnubo gid kayo. Ti
Why kami may mahimo kundi himuto na mo namon tubo as long as possible nga mapakinabangan pa. Why gani igid ya kaabot sa katunga yang akon nga nalikom karon nga kita ma'am. Totally abunado gid ko te amo ni nga nag-abot pa ni nga sakit karon. Daw gin kadtuan na gid kami di sa amon farm ya kag dire na gid kami ginsalot. Abunado kuno ay ko sa mga extra income nga gin ceiling dire sa akin baligya dire sa social media totally damaged gid ma'am daw hindi ko na kaya i-revive ang akon nga tubo karon. Takot ako kay sa TikTok kay ginalantaw na akon nga ang tong mga ginagmay man tani nga budget makadto naman tani sa iba naton nga kinahanglanon pero na-focus dire sa ginatawag naton nga survival sa akong tubo kay kung hindi ko pag-survive ma'am by next month, by month na September, October ma'am may arnas ang nimo nga daw maumpisa naman sila galing ang akong nga ginatawag nga budget why gid sang may nagbilin daw ginatawag ko bala nga daw mabalik naman sa panguntangaw. Okay. May mga tion man galing nga nagapangutang kita. Balikan nanay naton tong mga naunan naton nga pamangkot no para nga mataga na nga ton sini nga publiko Sir Solomon kay para nga mayara kita sang mahatag man nga impormasyon sa mga tagpalamati naton. Di ba lang may mga pamaagi ikaw nga ginahimo? Ano galing tawag naton to sir? Full day trashing? Pwede naton ma-explicar ano gani ning ginatawag naton sir? Ay yes ma'am. Full day trashing amo na siya ginatawag nga halin sa dalom abot sa babaw pati to pinakalas nga dahon sang tubo kwaon tato. Para sa akon amo na siya ginatawag nga forced demolition pahalinon ta sila hindi ta sila tagaan sang panimalay hindi ta sila pagpakaunon. Full day trashing, yes ma'am, full day trashing, himuan ko ang akong nga mga timbang sa trabaho sa improvise nga ginatawag nga spading. Ang spading diri sa among ginagamit lang sa pag-harvest ng tubo pero himo ko nga sangkong patiko kutob sa punta para nga hawid gid sa tanan kutob sa mga dahon nga maigo, mahulog gid siya. Gamay lang nga labo-labo na maurot ang iya mga dahon, makadirect na ang silang sa adlaw at the same time ang RSSI hindi sila kadikit to sa dahon nga mga nabilin kay straight gid kaayo bisan di indapit nga anggulo maigo sa ginatawag naton nga init sang adlaw maigo man sa sang tulo sang ulan hindi komportable to ang RSSI ti anong dugay niya ra kundi manaog siya to the point nga hindi na siya kakaon niya good for 1 week abi pananglitan mapatay gid siya kay nga aman man makasiling ko nga very effective ang full day trashing. Wala man nagbalik karon nagbago na ang akon nga ang mga dahon sa akong tubo naulian na back to normal naman po liwat ko ay paman sa may nagsaka nga RSSI kag nakita ko karon feeling ko bisan hindi na ko maginatawag nga mag-apply sa insecticide daw makatapas na gid kuya. Fully trashing o kun full day trashing? Full day trashing ma'am, full. Kwaon ubusin ka dahon, yes ma'am. Okay. Sige. So, amo ni ang mga pamaagi. Kaya nakita tato nga daan sa imo man nga nangin video bala, Sir Solomon, no? Ano man kita sini? Nakabantay kag matuod nga amo sining mga ginhimo mo nga nakita mo na lang to gani ang mga insects nga ining RSSI nga ara na bala sa dalom kay wala na sila sang masilungan to sa na-mentionar mo, Sir Solomon? Yes ma'am. Kag sa naibaluan ko, may ara sang bulig na nga nahatag actually dira sa Negros kahapon to matandaan ta sa saan o ganito Sir Solomon nakabaton ka? Ang kwan ma'am, ang bulig karon nga halin sa gobyerno gina-process pa po namon hindi po madali tungod kay damo-damo sang ga-process may mga documents pa po nga kinahanglan i-submit. Nag-process ko kahapon gahulat na lang ko kung saan ila confirmation. Pero may mga wala pa sa kwarta. Okay. May nagkadto na bala nga agricultural technician o kon official abi para nga mag-assess man sa mga kahimtangan sa bahin sa ngaton sini nga mga mangunguma dira Sir Solomon? Yes ma'am. Time nga naigo na rin sang sakit ang akong nga tubo, nag-report ko din sa SRA diri sa amon. On the spot na po sila rin nga naglantaw sa area which is positive na gidya nga may RSSI na. And then, naghatag man sila sa akon sang libre nga bulong. Pero hindi gid sila maasahan ang ilang nga ginahatag. Ma'am, kay partibo yung gid kami kadamo diri nga ginatawag nga planter sang tubo. So, ang iban, ilang mapagdintagaan. Which is, pagkahuman sito, na free na akong apply ang akon, then, naghimo na ko sang kaawalingon nga application nga akon mismo. Ano pa nga bulig, Sir Solomon, ang inyo sining nga kinahanglan abi subong bilang apektado nga mga farmer naton?
Ang akon lang gid ni diretso nga istorya, ma'am. Ang akon lang gid ni point of view gid. Ang bulig kabalo nga ara na siya pero dugay lang gid mag-abot kun aton i-compute, ma'am, ang ginatawag naton nga bulig kag i-compute man namon ang damage diri. So, parte lang gid sa kagamay-gamay. Para sa akon, out of 20 hectares, may nalang gani na siguro na nga amount kung makahuman sa isa ka hektarya. Ang point of view ko diri is ari na magining RCSI, totally damaged naman gid ni. Ang masurvive lang sini, matirang matibay lang gini ang amon sini nga i-harbison. Dili sa akon, okay, pasalamat ko kay nakasurvive ang akong nga tubo. Pero ang iban, nakita ko gid nga lugmok na gid sila, nawadan gid sila pag-asa. Ang akon sini, ma'am, is kung bulig, okay, may problema. Pero ang akong diretsyo nga istorya is ang presyo lang ipuntani mo, kay dira kami makabawi mo. Ang presyo sang kalamay is coming harvest ni nga tubo, ini nga tuig ni, karon sa October man siguro ni sila maumpisa. Price lang gid, ma'am, kay kun ang presyo gani, ma'am, mabalik lang gyapon before wala gid kami sa naya 2,200 duay kami sina, pero kung mangita ang aton nga gobyerno sang pamaagi nga matagan kami sang maayo nga presyo sang asukal, totally bisan wala na gani ng bulig mo. Yes. Okay, para at least bala nga magluwas sa ayuda ti ara laman tuod pero gamay lang siya ang epekto amo ning ginalantaw eh. Ano kadako sang epekto sa aton sini nga mga katubuhan amo inang focus sa aton sini nga mga mangunguma. Kunan tawon naton sang wala pa ining RSSI santo mga pila pang inyo sini nga kita abi sir? Ina siya, ma'am, gaabot ko siya tag mag-gross ko sang mga 1.8 na mo ilang 20 hectares. Tapos nami ang presyo sang asukal. Okay gid siya, makasilinggid ko yang maayo giniya nga negosyo ng tubo kay bisan way kay eskwelahan basta kabalo lang ka magtanong, kabalo lang ka mag-arado, tapos kabalo lang ka maghimo sa mga DIY dra, makasilinggid kaya nga sang una hindi ka makakaon 3 times a day, pero karon 3 times a day ka makakaon, may tinapay pagkape at the same time nakabakal pa ko sa nakapundar ko sa mga gamit, nakabakal ko sa truck nga ginagamit ko karon sang hakot, nakabakal ko sang pick up nga ginagamit ko karon sa akong pangabuhi, which is halin karon sang tubo. Street gid kami nga ginaigo gid nga amo din siyang problema kay naigo gid kami sang ginatawag naton nga barato gid nga presyo. Kung sigihon, ma'am, daw damo gid ma-failure nga mga tagiya sang kampo by next year. Pero kay bangod nga may ara ka naman sa pila ka mga pamaagi, masiling taman sa gyapon nga hindi bastante tubtob nga ti hindi ni makontrol ang RSSI, Sir Solomon. Yes, ma'am. Amo na problema karon, ma'am, kay may mga area diri nga tapos na First dose, second dose to third dose. After that, may ara naman pud liwat. May nagdikit naman pud liwat. Amo na sa problema kung wala ang mga gaditas, gaspray lang nga gaspray kay overlap ang dahon. Dayon ang iban nga mga hindi maigo sa insecticide masurvive, maproduce na naman liwat sa mga itlog kag magdamo naman sila liwat. So back to zero ka, balik ka na naman liwat. Ang iban ganit nga tubo, ma'am, gatindog lang pero patay na. Gatindog lang siya, makita naton may stem siya pero ang mga dahon niya patay na. So kumusta naman siguro ang iya ginatawag sila nga juices? Oo. Ang anihan sang tubo, pwede naton may baluan kung mga tubtubsan o kag kadasan o abi para masiibalo sa aton sining nga mga publiko, sir? Yes, ma'am. Diri sa amon sa Bayawan City, the sugod kami harvest is sa una Nobyembre. Pero karon, ma'am, inahingagaw ni nga panahon kay agud nga matabang pa ni mga tubo nga igo na. So may balita ako hindi pa gid sa 100% nga October, ma'am, mga second week of October, ma-open ang central diri sa amon. Bangod nga still sa gihapon, no, amo ning problema naton nga ginapangatubang, ang imo sini nga pananom so far, may ara pa man nga, sir, no, may mga pwede pa kita harveston o kung daw totally damage na gid sa? Sa pagkakaroon, ma'am? Ang akon karon, ma'am, totally survive kita na akong tubo. Yes, dako-dako lang gid ang akon nga gasto kay damo man tao, hindi man po madali kung mas damo siya sang ginaobra mo, libot-libuton mo isa ka tubo kag utdan mo sang ginatawag ni nga dahon. Pero sa pagkakaroon, ma'am, back to normal ang akon nga tubo. Back to normal gid ang akon nga tubo. Igo siya sa sakit nga resist ay, pero tungod sa akon DIY, discard nga ginhimo ko,
back to normal, nagtambok liwat yung mga dahon, tas nagtubo siya liwat. Kaya grabe ka stunted gid ang tubo ma'am kung taunon siya sa ay hindi siya magdako, hindi siya magtaas, do mabalik bala siya sa duta. Amo na siyang problema kay hindi ka gid siya kaanit, pero nga ako niya kay update ko yang nagbalik dayon rescue ko akong tubo. Lipay ko karon ma'am kay ang 20 hectares ma'am, waay na sang may napatay sila mong nag-survive na tanan. Bangod lang na si Kaya mo mo na- siniya nga mga DIY nga ginaobra. Yes, ma'am. May ara ko karon mga area diri nga gin full trash ko nga wala pa na spray pero survive na. Back to normal na siya. Ang mga dahon lang galing ato mga old niya nga mga dahon, ginhulog ko lang. May dahon sa karon nga panibago pero nag-green na liwat kag nakita ako na kaya progress nga na daw nagpanilag ko bala daw nag start gid sa liwat sa tubo gid sa liwat kay constante di man hindi gid katubo yang tubo daw panilag bala mo daw hindi lang ang resist ay nga ginakuha niya ang ginatawag nato nga juices ang tubo kundi parang may binom or may rabies siya ginabalik man to sa tubo amo nang imong tubo nga manday mataas siya do inaduot siya sa duta kag to the point gid nga kung mapabayaan mo gid mapatay. First time sir nga do amo ning natabo abi hindi lang bangod sa RSSI o kon bangod gid siya sa RSSI amo nang natabo sa aton sini nga mga katubuhan. Yes, ma'am. First time kay sa una, katubo kami, why man kami ga-apply sa ginatawag naton nga spray. Insecticides ang tubo kay ang ako nabalaan sa una, mais, kung uluron, ga-spray ta. Kung umay man kung uluron, ga-spray ta. Pero ang tubo ya, ma'am, as far as I know, mabunuhan mo, maklearing mo na siya. Tapos na ya, bisan hindi mo na naibalikan. Pag milling time na ya, katuon mo na lang na kagarabison, okay na. Pero karon ma'am, grabe, gaditras ka pa, o gaspray ka pa, pag magbalik naman liwat, mas-spray ka naman liwat, then, kung nag-half ditras ka lang, tapos, amo na, nga damos ang content karon nga mga content creator sa social media, ga full ditras sila, posible nga himuon mo man to sa imong mga full ditras ka, so, pabalik-balik, ma'am, daw ubusan kagid diabla kwarta, ubos na ang kwarta mo, ang resistay, ara pa, damo pa. No, amo ning mabudlay eh. Maubusan ka na kwarta, wala ka nagastuson, pero ara man sige po na nga to, sini nga problema. Mayara ka mo, Sir Solomon, sa pinaka-importante abi nga panawagan sa aton sini nga gobyerno para mabuligan ka mo nga mga sugarcane farmer nato nga naapektuhan sang RSSI, particular dira siguro sa Negros? Yes, ma'am. Ang akong nagidula man tari siyang ginagatawag nga pangaway taya ang atong race ginatawag naton nga justice para sa amon nga mga gapang uma. Especially sa tubo. Kabalo tayo ni nga negosyo ya damo sa mga pobre, damo sa mga pigado ya nga nag-arang-aranggawa ang pangabuhi karon tungod kay nagtanom sang tubo. Ang akon lang gid concern sa atong gobyerno paningkamutin nyo lang gid nga mabutang sa maayo nga presyo ang aton nga produkto karon nga kalamay. Tagailang nyo sang i-focus nyo lang, pabayin nyo lang kami dito sa resist ay nga kami na lang rin himo sang idea dito sa among mga katubhan kay kung ginatawag nato ng rescue ninyo, ano pitsa na karon no? Kung ginuhulat na muna, why na? Patay na akong tubo kung nagulat ko karon sang rescue, pila lang man ako napunuh naon. So inang price nga ginahatag sang government sa amon, siguro hindi na amo ang rason para nga ibalik naman po nila sa presyo nga amo lang to sang una. Kay karon pa lang daan galing-lingo na ang iban, bisan mga dato nga mga tao yung kasarang nga mag first, second, third to the fourth dose spray. Nagsiling sila nga kung amo lang gyapon ni ang presyo, kag amo lang gyapon kadamo ang RSSI nga mabalik sa sunod tuig daw totally dead gid ko sini daw hindi ko na kaya ti how much more kami nga mga pobre na ya unang-una gid kami nga matalikod sini nga negosyo. Pwede man kami mag-switch pero siyempre hindi kami ka-overcome kay ang mga duta daan nga ginatikad namon ginabayran namon na kag ang mga tao daan nga ara tamon wala lang na namon sila gina paubra concern nga para paubrahon lang kung hindi ako yadri ma'am ga continue ang trabaho ko, especially sa mga senior citizen ya kag sa mga ginatawag naton nga mga balo amo na yung priority na ako niya nga ang ilang mga kinanglan mahatagan ko sila kay kaluoy man niya nga ako yaga kaon sila wala ti mga kapitbahay ko kag mga buot man sa ila kon istoryahan mo ginadlaw ko di ma'am why na yan sa ginatawag yang bantay-bantay ya sila na ya gina-briefing ko lang na sila nga akon sila sa buhi-buhi lang ta kagway na sila katilaw akig sa akon ti ang ako sila concern nga gobyerno ay paluoy man kamo sa amon no. Why na hindi makita ninyo ang mga individual ring mga pobre kagaya sa akon nga gahibi na sila totally ginapanuod ginalantaw na lang nila field nga why na
Why na sila sang may makuha? Ano pang ibalik nila na by next year by? Ang ako lang sini, papayin nyo na kami rin sa mga resist ay ginahimo namon no. O, damo na kami sa DIY nga ginahimo, dre. Bisan ano-ano na lang, may iban, guys, spray na sunrok. Mga detergent ka na, para nga ma-survive ang ilang atubo. Ang amon niya, dre, pabayin nyo lang kami, dre. Focus ka muna kung ano nyo pangitaan pamaagi nga magtaas ang presyo. Butang nato labi, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5. Ina nga presyo daw may mga bilin-bilin naging kamis na. Pero kung magbalik sa 2,200, 2.3, bisan 2.4, taas ang diesel, why nagbago ang diesel? Oh? Plus, mahal ang pataba. Hindi na kami kapausos ang presyo. Nga ginhatag namon sa amon nga mga timbang sa trabaho, kay amon na ilang ginabasihan. Kada adlaw kang halos ka kinahanglan na sila kay pamilyado na sila. Kami, di man na sila makuha kwarta, kay di man sila gaobra sa amon, dito sila mga isang amon sang support para sila pamilya. Hindi man po na pwede, ang utango na mo ng ilayang mga inadlaw, kay way mangikuli kwarta, dito ka lang na pangita, diskarte sa iba, ano man na yung klase. Amo na ang concern ko rin karon sa atong gobyerno, pangitain nyo na pamaagi nga patasaan nyo ang presyo. Kaya kung may ginatawag na may paraan, pwede na ya. Pero kung may dahilan, hindi na ya pwede. Pero sa panahon karon, pakitloyin nyo na ra, mga businessman ra, mga politiko ra, ya karon ya, sila ya ang may power sa inyo. Pero kung inyo na sila ya konsensyaon, explainin ninyo, computein ninyo kung amoning presyo, hindi nakabangon, patay kami ng mga planters na ito. Klaro ginaya kayo nga abonado, may man ko karon kay content creator ko sa social media, may ara ko mga extra nga mga income, amo na tuya akong kinakuha, ginakapos pa mga ko, how much more in India nga mga may-ari, isang tag 5 hectares siya, nga karon niya, waay gipabayaan na nila, kay waay na sila may baligya, baboy, baka, way na. Ang ginapangayo ko lang git, labi na sa atong DA, SRA, pabayin nyo na kami dito sa RCSI, kayo, ano pitch na matapas na ta. Why pang rescue nag-abot ninyo? Why pa nag-abot ang kwarta nga ginahatag nyo din sa amon? Gina-process pa. Kung ginuhulat namon to kag gamiton mo namon rin sa monto ko, tingin ko ma'am kung amo to akong ginuhulat kag sanigan ko para ibakal sa insecticide kag ginatawag nga isuhol sa mga ganitras. Why na tubo ko ma'am? Pwede na. Okay, sige. Kagkabay pa, no, nga ang bulig nga ini, hindi lang ayuda, kundi pamaagi. Agod nga masolusyonan na ang ining problema sa nga siniya nga mga mangunguma sang katubuhan. At least, no, sa siniman sa sini nga pagpangalagad sa subong nga hapon na nakakuha kita sa inyo, Sir Solomon, sa pilaman ka mga impormasyon nga pwede man naton, no, nga ma-share sa iban man naton riya nga mga mangunguma sang tubo nga isa man sa mga apektado, Sir Solomon. With this time and information, Sir Solomon, nga sa oras nga ginhatag mo sa aton, madamo gid nga salamat, Sir Solomon. Yes ma'am, thank you so much. Thank you so much, Bubo Radio. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Okay. Si Sir Solomon Pagonson, mga kabombo, isang ka-sugarcane farmer as well, isang man ka-owner, no? Dito ya sa bahin sang Negros Oriental. Sa gyapon rin sa aton sa nga pagpangalagad kay sa aton sa nga pagpanubalik ka. Isa naman no ka sugarcane farmer diri naman niya sa probinsya sang Kapizang aton nga paghibaluon ang istorya kag ang eksperyensya sini sang